Bailon Ngayon. Talagang ito ay nalagay tayo sa mapa na isang pinakamatinding mine incident sa kasaysayan ng pagmimina sa buong mundo. Ang tinutukoy ni Direktor Hasareno ay ang malagim na nangyari noong March 1996. Ang pagkragasa ng mine tailings mula sa Tapian Pit ng Marcaper Mining sa Marinduque. Tailings na siyang nakakalasong dumi o basura ng minahan mula sa operasyon nito. Hindi namin ma-imagine yung trahedya. Habang nakikita mong bumubulwak yung tailings, hindi mo malaman kung paano mo pipigilin. Dahil dito, labis namang napinsala ang kabuuan ng Buak River. Tumaas ang putik na kulay kalawang at inabot si Nanay Elisa. Ako nga po nagkaroon ng sugat-sugat. O ano nangyari po sa balat niyo, Nay? Ay, kung po, sugat po lahat yan. Lahat mo katawan ko sugat. Ang gati po. Nang ipasuri si Nanay Elisa, lumabas na nagkaroon siya ng tinatawag na arsenical keratosis. Isang sakit yan sa balat. Dahilan yan na na-expose ng pangmatagalan dun sa chemical na arsenic. Nagsisimula yan, pangkaraniwan, akala mo'y ordinaryong sakit sa balat. Pero matagal. 16 na taon makalipas ang trahedya, muling sinuri ng Mines and Geosciences Bureau ang Buak River. Ngayon, 1 meter from itong yung riverbed, nandun sa ilalim yung tailings, nandun pa rin. For the entire stretch yan. Mahina po ang 1 bilyong piso po dito para ma-rehabilitate po ito completely. Gaya ni Aling Elisa, naapektuhan rin ng arsenic ang katawan ni Wilson Manuba. Pero nakuha niya ito hindi sa Buak River kundi sa Calancan Bay, kung saan siya madalas nangingisda. Nagtambak din kasi ng tailings sa Calancan Bay ang Marcaper Mining, hanggang sa nabuo ang ngayon tinatawag nilang Calancan Causeway na 8 kilometro ang haba. Nasugatan po ako sa paa na tinik po. Pagkatapos po ako yung nagpunta ng dagat. Ngayon po doon ako natungtong sa tailings ng minahan ng Marcaper ba ito? po. O ano nangyari? Lumaki po siya. Hindi po gumagaling. 3 ulit ipinaopera ni Wilson ang kanyang mga sugat, ngunit patuloy lamang na bumabalik at lumalaki ang mga ito. Kaya pinayuhan siya ng mga doktor na ipaputol na ang kanyang kanang binti. Maging ang ama ni Wilson na si Mang Pedro ay nadiagnose din na mayroong arsenical keratosis. Ayon kay Direktor Hasareno, naglagak ng $12 milyong ang Placer Dome na Canadian partner ng Marcaper para sa rehabilitasyon. Kaya lamang hindi daw ito nakarating sa gobyerno. Ang Marcaper ay nagsasabing nagastos nila ito. Wala tayo talagang formal na record para masabing talagang nagamit sa rehabilitation dahil nandyan pa rin naman yung mga nagkiklaim ng damages. Ganon? Pwedeng magtanong? Kaninong bulsa kaya? O saan na kaya napunta ang $12 milyong? Sir, baka po kahit phone interview lang po. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Ginoong Teodoro Bernardino, ang may-ari ng Marcaper. I don't think he would be interested. Sa pag-aaral ng MGB, hindi pa nga nalilinis ang unang pinsala. May nakaamba na namang trahedya na maaaring idulot ang Marcaper dahil sa posibleng paghuraw ng makulapnit waste dam. Ito ang pinakadelikado ngayon sa Marcaper. Wala akong remedyo yan, Direktor. Meron no, kailangan tabasin ito ibaba. Malaki po trabaho yun. Malaki trabaho yan dahil parang ka nagmimina ulit. Nasaan ho ang pagkukulang nun? Para sa akin, sa kamay pa rin ng gobyerno eh. Klaro naman kung sino nagkasala eh. Hindi naman kailangang hanapin pa eh. So kung talagang pinursigi ng gobyerno, palagay ko nagkaroon ng hustisya. Hindi lang yung mga tao, kundi pati yung kapaligiran. Tila hindi pa yata nagiging leksyon ang karanasan natin sa Marcaper Mining. Marami pang mining companies ang pagkatapos pagkakitaan at wasakin ang ating mga likas na yaman, basta na lamang tayo tinakasan. Dito sa Bagakay Mines sa Hinabangan, Samar, na nangunguna sa listahan ng mga marumi at delikadong abandoned mine sites.
hindi na rin daw mahabol ng pamahalaan ang kumpanyang nagmamay-ari nito. Kaya't ang pondong ginagamit para sa rehabilitasyon galing lang naman sa kaban ng bayan. Nagkaroon ng pag-aaral ang DEN at ang MGB kung magkano ang kinakailangang gastusin para ma-rehabilitate ang lugar at malinis ang duming iniwan ng minahan. Mga 300 milyong piso ang kailangan. Nakautang ang gobyerno sa World Bank ng 40 million pesos. Ibig sabihin, ikaw at ako mag-aambagan para bayaran yung utang na ito na perwisyong dulot ng minahan. Ganun na nga. Tama yan, di ba? Tama yun. Gobyerno na nga ang sasagot sa rehabilitasyon, wala pa raw napala ang host community o ang lugar na pinagminahan mula sa kumpanya ng minahan. Nung mag-umpisa yung mina sa 1956, nung Hinabangan, third class municipality. Tapos nung magmina, ganon pa rin. O, third class pa rin hanggang ngayon. Samantala, malaking banta naman sa kalusugan ng mga taong nakatira sa paligid ng abandonadong Palawan Quicksilver Mines sa Puerto Princesa ang iniwan nitong mercury contamination sa lugar na pinagminahan. Hindi ba dapat dito kinocordon off na yung lugar? Dapat pati yung mga nakatirang tao dito bigyan ng warning na delikado ang mangisda dito sa tubig na to kasi may mercury to. Even yung pagtira nila sa paligid ng dito sa dating minahan, dapat hindi din sila nakatira diyan. Kasabay naman ng pag-alis ng CDCP Basay Mines sa bayan ng Basay sa Negros Occidental ang paglaho rin ng mga benepisyong tinatamasa ng komunidad. Sinira po yung mga building dyan, yung hospital, gymnasium, commercial center, kahit yung administration building po. Yung mga iba naman, ibininta po na sa murang halaga lang. Parang binawi na rin nila yung mga binigay nila noon. Ang naiwan dyan ngayon yung airstrip. Nasaan na ang sinasabing kakabit na kaunlaran ng pagmimina? May solusyon pa nga ba ang sangkaterba? Sandamakmak na problemang dinala at dinadala ng mga minahan sa ating bansa. Bailon ngayon!